Hello guys and welcome to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, sa mga beginners sa inyo na naghahanap ng work from home na madadali lang, no? Yung mga beginner friendly ng mga trabaho. So dito sa e-commerce guys, no, ipapakita ko sa inyo yung mga sample ng trabaho na ginagawa namin dito sa e-commerce na pwede kayong kumita ng up to $5 per hour. Okay guys, so bago tayo magsimula, kung gusto nyong maging virtual assistant, kahit wala kayong experience, so visit lang kayo dito sa Online Jobs Philippines sa YouTube channel natin. Scroll down nyo lang, panoorin nyo yung masterclass How to Become a Virtual Assistant. So dito sa masterclass na to, para malaman nyo kung paano kayo magsisimula at makagawa na kayo ng online profile nyo para makapagsimula na kayo mag-apply ng trabaho. Okay, so dito, ang trabahong ginagawa namin, halimbawa, magsa-search kami ng mga products na mabenta, halimbawa sa eBay. So dito sa eBay makikita nyo itong lalagyan ng sapatos na to, no? Yung mga idinidikit sa pinto. Ayan. Yan. Naghahanap kami ng mga maipang tatapat namin sa kanya. Kasi sinesearch namin yung mga products na to sa eBay. So gumagamit kami minsan ng mga product research tool, pero ito yung sample ng trabaho, no? Halimbawa, yung itong shoe organizer na to, nasold siya ng 1,588 times, no? Nasold siya ng $12.90. Yan. So ang gagawin namin bilang isang VA ng mga client na nagda-dropshipping, naghahanap kami sa Amazon ng mga ipang tatapat namin. So dito halimbawa, no, sa eBay, ito ay 24 packets. Ayan. So 24 packets, ang gagawin namin ay hahanap kami ng ipang ko-compete. So halimbawa, ito $12.90. Tapos pupunta kami sa Amazon. Okay? So halimbawa, ito, no, 24 large packets din. So ito ay pareho ng ibinibenta sa eBay na inilalagay din sa likod ng pinto. Okay, so parehong-pareho siya, tapos color black. Yan, tapos ang presyo niya ay 6.79. So kapag inilista namin yung product na to, kung magkakaroon ng profit si client, tapos meron siyang mga break-even, kagaya ng bayad niya sa listing sa eBay, pagpa-process ng payment, pwede siyang tumubo ng at least mga $2, no? Every time na may bibili ng product niya. Tapos, ang gagawin namin ay kukunin namin yung keywords ng title. Kagaya nito ng nasa eBay. Over the door, shoe organizer, rack hanging storage, holder hanger, bag closet. So ito yung sample ng keywords na ginagamit ng seller na to para sa product na to. Okay? So tapos ililista namin 'yan sa eBay, no? Ito yung eBay. Halimbawa, bibigyan kayo ng access ni client dito sa eBay store niya. So, ito yung trabaho namin dito, no, sa e-commerce. So, next naman, so ibang client scenario naman tayo. So, may mga client na nagbibigay sila ng mga file products. So, on hand naman yung product sila. So, halimbawa, no, meron silang mga sapatos. So, nagtitinda sila ng mga sapatos, mga second hand, kagaya ng mga to. Yan. So, bibigyan kanila ng mga pictures na kagaya nito na nakikita nyo sa screen. Tapos, ang gagawin nyo rito ay hahanapin nyo, no, yung information ng product. So, pero, kapag isinend sa inyo ni client to, minsan may makikita kayo na may mga info na siya. Kagaya nito, no? Nasa box, makikita nyo na yung mga info ng product. Tapos, ang gagawin natin ay isi-search pa rin natin to online para makita natin yung iba pang mga specs, iba pang mga information para kapag nag-create tayo ng listing, mapo-full package natin siya. So, dito, nagkikreate tayo ng listing. So, halimbawa, no, magkikreate ng listing, pupunta ako sa my eBay, tapos pupunta ako sa selling. Yan. Tapos, pwede na ako rito mag-create listing. Yan. So, bibigyan kayo ng access ni client sa seller hub niya, ng online store niya. Tapos, isa-search natin yung product. Hahanapin natin yung information ng product na ililista natin dito sa eBay store niya. So, dahil nga, meron na tayong mga pictures, kagaya nito, no? Meron siyang at least 8 to 10 pictures per shoes, no? Ayan. So, ito yung i-upload natin na photo, tapos lalagyan natin siya ng description. So, ngayon naman, kapag clothing, so mga damit, no? Ang gagawin natin sa mga damit na to ay ganun din. Kukunin natin yung specs, no? Halimbawa, meron siya ritong mga brand, meron siya ritong mga etiketa, ayan. Tapos, ayan, meron siya ritong brand, tapos may size. So, pwede natin to i-search with Google Lens, kagaya nito, no? Meron siyang, ayan, Zaba.
Hahanapin natin yung product na to, tapos kukunin din natin yung description, tapos pwedeng ilista natin siya dito naman sa Poshmark. So si client, meron siyang Poshmark, tapos yung product niya naman, inililista niya sa ibang platform niya. So halimbawa, no, sell on Poshmark. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng photo, maglalagay tayo ng title, maglalagay tayo ng description, yan, quantity, size. So, ililista natin yung product. Tapos, once na mailista natin siya rito sa Poshmark, ang gagawin naman ni client ay pupunta naman siya sa eBay. Ililista niya rin yung product niya na inilista sa Poshmark, papunta naman sa eBay. So, tapos naman, paglista niya sa eBay, ililista niya rin dito sa Shopify. So, iba-iba tayo ng client, iba-iba ng client scenario. May client na wala siyang on-hand products, tapos nagsa-search lang siya ng mga mabentang product, hahanap siya sa ibang supplier. Ang tawag naman doon ay dropshipping. Okay? Tapos dito naman, sa nagbibigay siya ng product on-hand, so ito naman yung product listing. Okay? So, halimbawa sa Depop, no, meron siyang mga iba't ibang katangian. So, sa eBay, pwedeng dropshipping. Pwede ring on-hand products. So, sa Shopify naman, gagawa siya ng sarili niyang website kung saan lahat ng mga nakalistang products sa Shopify niya, lahat ng yon kanya. So, dito naman yung client ay gumagawa naman ng private label. Pag sinabi mong private label, gumagawa siya ng sarili niyang brand ng mga damit. Pwedeng sapatos, no? Pwedeng mga home decor, pwedeng mga home improvement, no? Pwedeng mga pang-gym. So, iba-iba yung mga may experience yung client kapag sa Shopify naman. Kasi sa Shopify, wala kang kakumpetensya, no? Hindi kagaya sa eBay. Halimbawa, nag-search ka rito ng Jordan shoes. Yan. Marami kang makikitang sapatos, tapos itong mga to, iba't ibang seller yung mga to. Okay? So, sa Poshmark, ganun din. Halimbawa, pupunta ka sa Poshmark, maghahanap ka ng Nike t-shirt. So, search tayo ng Nike t-shirt. Yan. So, iba't ibang mga seller din yung makikita natin dito. Iba't ibang mga product, iba-ibang mga seller yung mga nagpo-post ng mga to. So, dito naman sa Shopify, sariling brand. Lahat ng mga makikita mong products dito sa Shopify ay kay client. So, paano makakakuha ng sale si client? Ito yung ipinopromote niya sa mga social media account. Facebook, Instagram, TikTok, tapos dinadivert niya yung mga viewers niya doon, nagpapa-sponsored siya ng video para bisitahin ng mga makakapanood ng ads yung website niya para bumili ng products. So, eto naman yung sa Shopify. So, maraming mga e-commerce store, no? May Depop, may Grailed, may Etsy, no? Meron tayong Amazon. So, iba't ibang mga e-commerce website, iba't ibang mga e-commerce store, so iba't ibang mga client criteria, iba't iba ng mga diskarte ng mga client sa paglilista ng products, iba't ibang mga niche. Pero, ang magiging trabaho nyo lang dito ay nagsa-search ng product at naglilista ng products. So, ito yung trabaho na para sa lahat. No? Ito yung product listing and product research. So, ito yung maire-recommend kong trabaho para sa mga naghahanap sa inyo ng online jobs, work from home, na walang experience, walang skills. So, yung mga stay-at-home moms, para sa akin, itong e-commerce, ito yung para sa mga beginners. Ito yung sa mga aspiring VA. Okay? Kasi, hindi mo kailangan ng degree, hindi mo kailangan na may experience ka, at saka napakadali lang ng trabaho. So, dito sa channel natin, meron tayong mga tutorials about dito sa e-commerce work from home. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.